Lalain balik normal na ba ang operasyon ng mga establishment diyan sa Iloilo? Hindi pa rin balik sa normal itong mga ilang establishmento dito sa Iloilo City dahil hanggang sa ngayon nga ay ongoing pa ang ipinapatupad na rotational brownout every 3 hours ng Power Electric Cooperative, at ngayong araw nga hopefully ay may babalik na sa normal o stable ang supply ng kuryente, kaya inaasahan din natin na buka o mamayang hapon o bukas ay posible magbukas na ang ilang mga establishmento na nagsara, kasama dyan itong mga water stations at mga laundry shops. Tinataya nga abot na sa halos sa 2 bilyong piso ang economic loss ng Iloilo City dahil sa malawakang power outage sa Panay na nag-umpisa pa noong Martes. Ayon sa estimate ng Iloilo City Local Economic Development and Investment Promotion Office, 400 hanggang 500 million pesos kada araw ang lugi sa ekonomiya ng lungsod dahil sa kawalan ng supply ng kuryente. Kasama sa mga apektado ang mga private sector, restaurant, fast food chain, mga water stations, hotels at mga nagtitinda ng frozen products. Bagamat ang iba mga establishmento ay gumagamit ng generator sets, hindi pa rin ito sapat para maging normal ang kanilang operasyon at dagdag pa sa kanilang operational expenses. May kuryente na rin sa lungsod pero hindi ito sapat, kaya nagpapatupad ng rotational brownout ang electric cooperative kada 3 oras. Samantala, ayon sa PAM Consumption Power Corporation Power Plant, nagsimula na silang mag-synchronize sa grid pasado alauna kaninang madaling araw. As of 11 a.m. today, 100 megawatt na ang na-load ng PCPC sa NGCP. Kapag nakumpleto na ang pag-load ng karagdagang power na 135 megawatts, inaasang magiging stable na ang supply ng kuryente sa Panay Island ngayong araw. Samantala, batay sa resulta ng meeting kahapon ng mga opisyal at power sector, isa sa long-term solution sa power blackout ang Cebu-Negros Panay Backbone Project na matatapos sa March 2024. Sa pamagitan nito, maaaring kumuha ng karagdagang supply mula sa Cebu sakaling pumalyang isang planta o kulang na sa reserve power. Ito ay isang 238-kilometer long circuit, 230 kWh capacity transmission line na kumukonekta sa Cebu, Negros at Panay Island. And muna ating balita mula rito sa Iloilo City. Balik sa iyo, Aga. Lalain, meron bang matatanggap na tulong or programa mula dito sa mga may kinalamang ahensya dito sa power outage, yung mga establishmentong nalugi dahil dito sa malawakang outage na ito, Lalain? Yan pa ang isa sa mga pinag-aaralan dito ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas dahil nga hanggang sa ngayon ay wala pang klaro kung sino talaga ang dapat managot dito, dahil nga ayon sa resulta ng meeting kahapon ay lumalabas na hindi na manage ng NGCP itong frequency ng grid or nagkaroon ng instability, kaya naapektuhan ang ibang planta at nag-shutdown. Pero ayon naman kasi sa NGCP ay hindi naman nila inaamin ito at patuloy pa daw nilang inaalam ang kabuang datos kung ano talaga ang sanhi ng malawakang brownout. Pero posible yan, Aga, na magkakaroon ng tulong pinansyal itong mga negosyante na nalugi ayon kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, Aga. Alright, maraming salamat, Lalain Moreno.